my beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, kararating ko lang sa bahay. Oo. Galing ho ng TV4. Ano po? Sa Radyo Pilipinas. Nako, mga kababayan ko. Oo, may bagong drama. Ito hong mga kampo ng mga Duterte. Kamakailan lang ho, mga kababayan, ang sinasabi, abay, aprobado na ang interim release ni Duterte. Ngayon ho, mga kababayan, matapos nga na bisitahin ng Embahada ng Pilipinas si Digong sa kanyang selda, eto na mga kababayan, natagpuan daw walang malay. Oo, natagpuan na walang malay daw ang matandang Duterte sa kanyang kulungan. Ano na naman drama yan? Sabi nga ni Trillanes nung dinalaw yan, easy lang, relax lang. Yung kanyang abogado, naghahanap buhay pa. Naku, mga kababayan ko, ang dami talagang drama ng mga Duterte. Palibasa, sabi ko nga sa inyo, hindi na ho sila nabibigyan ng atensyon sa ngayon. Dahil ang atensyon ng tao ay ang mga pagnanakaw ng mga senador at kongresista at mga kawani ng gobyerno. Doon nakatutok na ngayon yung mga tao. Kaya eto mga kababayan, patulan natin. Patulan natin ang bagong drama ng mga Duterte. Oo, muntik na daw bang mamatay? Oy, buti no, hindi pa natuluyan. Muntik hindi pa namatay. Ano, ha? Itong si Duterte, mga kababayan, muntik nang mamatay ba? Nako, alamin nga natin yan mga kababayan ko. Oh, eto na. Ang sabi ni Sara, sabi ni Sara, eto ho mga kababayan ko. Ayan nagsabi, PRRRRRRRD. Natagpuang walang malay sa kanyang silid. Matinding pag-alala ang ipinahabot. Pinaabot ni VP Sara Duterte. Matapos matanggap ng kanyang pamilya ang impormasyon mula sa ospital na natagpuang walang malay si Digong, mga kababayan. Naku, mga kababayan ko, mamamatay na ba? Oo, mukhang malapit-lapit na. Oo, ha? Malapit-lapit na si Digong, mga kababayan. So ngayon, sinakyan ng mga alipores, mga kababayan. Yan. Breaking news, mga kababayan, si PRRD daw. Ito na, mga kababayan. Breaking news, mga kababayan. Sabi po ng Kalbong Aray. Si Banat Bayho, ito. Baka akala nyo ibang tao. Dahil halos kunin na siya ni bro, mga kababayan, sa sobrang paggamit ng filter, ito na. Pagbigyan nyo na, dyan lang siya nagkakaroon ng itsura. Sa paggamit ng filter, Kaya wag nyo nang sitahin. Maari ba? Ito na. Breaking news, mga kababayan, si PRRD daw natagpuan ang old shoes sa kanya. Laka, hindi ba patay? Natagpuan walang malay. Hindi ba patay? Buhay pa ba? Ako'y, kami, nag-aalala. Nag-aalala kami. Baka mamaya, baka mamaya kung ano na nangyari. Kwarto. At ngayon breaking news, mga kababayan, si PRRD daw natagpuan ang old shoes sa kanyang kwarto. At ngayon naman, maayos na ang kalagayan after many tests na ginawa. Ako po, alam nyo, ito po ay nanggaling mismo kay VP Sara Duterte. Yan po yung kanyang bagong status ngayon. Sabi niya nga, sana itong ICC ay ini-informan lang sila. Nalaman lang nila ito through a source in the hospital. Alam nyo, dapat talagang pagbigyan po yung interim release nila. Nakayon naman pala. Kailangan na pagbigyan. Kasi nga mga kababayan, pinauna na nilang ipamalita. Pinauna na ipamalita na makakalabas na raw itong si Duterte. Pinauna na nila na ipamalita, ginamit pang Malacanang para po sa kanilang propaganda na naman, paniwalain yung mga tao, paatatin na naman, para silakbo na naman. Kasi nga wala na pumapansin sa mga to. Opo,
Ngayon, mga kababayan ko, mukhang eto yung drama na gets ko na. Kaya pinapalabas nila na para bang muntik ng mamatay dahil nawalan ng malay. Itong si Duterte, mga kababayan ko. Yun naman pala, ang nais lang nila, abay mapalabas na, maaprobahan yung interim release niya. Yun naman. Kayo talaga, dami yung drama. Talagang lahat gagamitin nyo, ha? Gagamitin nyo kahit nasabihin yung mamatay na siya. O, di ba? Yung PRRD mo naman, hindi naman po siya flight risk. Ang tanda na po niya. Hindi na po yan lalay. Walang matanda-matanda ang pinag-uusapan yung batas. Walang matanda-matanda ang pinag-uusapan yung ginawa niyang kasalanan. Walang matanda-matanda ang pinag-uusapan. Dapat niyang panagutan ng lahat ng ginawang kasalanan. Ano? Di ba? Kung sabihin niya naman sa dahil, walang problema. O by the way, mga nagpapakalat po na pinayagan na po yung interim release, hindi pa po. Kita nyo? Buti pa to, umamin, Pinapakalat po kasi kanila, kahapon pa, na makakalabas na nga ho si Digong. Kalat na kalat ho yan, mga kababayan. Makikita nyo sa mga vlogger nilang mga tatanga-tanga, Akala nila'y makakabuti. Siguro nag-uunahan dahil kukunti na nga lang ang mga naniniwala dyan na mapapalabas na naman itong si Duterte, tapos aasa na naman sila, tapos wala nga, mga kababayan. Ganun na nga nangyari. Nga. Ngayon, mga kababayan, gumagawa na ng drama para siguro hindi mapahiya yung mga vlogger nila na nag-una nang nagpamalita na makakalabas na nga. Yun, Hindi po totoo yan. Fake news po yan. Fake news. Buti alam mo. Ganyan naman kayo lagi, di ba? Yang mga kasama mo, numero 1 sa paggawa ng fake news. Kaya yung mga tatanga-tangang mga DDS, naniniwala naman. Tapos pinaasa nyo. Tapos nung umasa, nadismaya, ayaw na maniwala tuloy sa inyo. Di ba mga kababayan ko? Ganun ho nangyayari sa kampo nila Nananawa na ho yung mga tao, kakaunawa, kakaintindi, kakapaasa ng kanilang mga tagabalita. Ang dami na hong mga balita ang kanilang pinahayag na makakalabas na, nakalabas na, nakauwi na. Tapos mga kababayan, nandoon pa rin ho sa may ICC yung matanda. So, sana doon lang po tayo sa totoo dahil nagpapakalat po niya mga ganyan ay page na mga trap. Kita nyo, yun, buti alam mo. Page ng page ng mga kasama nyo. Mga kababayan ko, ang mga nagsasalita dyan, yung mga vlogger din nila makakalabas na raw, makakauwi na, may mga nagbalita pa nga nasa Pilipinas na raw, at meron pang nagbabalita mga kababayan na sinalubong na ho nila yung sasakyan ng kanilang mga kababayan sa Davao. Ganun yung mga pinapakalat ng mga ito. Tapos yung mga kababayan, yung mga tao, aasa, ang siste, ayun, tinamaan ng lintik. Wala, nga. Di ba? Nga. Kasi nga ho, nauna na ho rin na ang Malacanang ay itinanggi itong pinapakalat na naman ng mga DDS, lalong-lalo na daw itong si Kapman na pinahintulutan daw ng Malacanang yung pong interim release ni Pangulong ni Duterte. Our beloved Boss Mike